sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagkapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang luhurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihan Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang nagpatunay na wala akong sala. May mga hasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman, at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahon iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami sa mga kapatid parang ako'y iba. Kasambahay ko na di ko kilala, ang pagmamahal ko sa banal mong templo. Matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inasahan kong habag ay nawala. Niwalang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y nagutom, ang dulot sa aking mabaksik na lason. Suka, di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa akin ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di malilimutan. Puon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at pamangha, ligaya'y tatalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip sa Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po niyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na pinanganak ang tao ngayon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bukod kay Kristo, ang pinaka-focus po ng Miyerkules Santo ay si Judas, ang nagtaksil kay Kristo. Pero bakit nga ba nagawa ni Judas ito? Naitanong ko po yan kasi nasusurpresa ako sa maraming mga dahilan na binibigay ng maraming tao tungkol dito. Una, nandiyan ang pagkasilaw ni Judas sa pera, kung kaya kahit sa halaga lamang ng isang alipin noon ay ibinenta niya ang Panginoon. Ang nag-trigger daw nito ay yung pagkaunsyame ng pagkuha ni Judas sa porsyento na makukuha niya sana sa halaga ng pagbibilan ng pabango na pinuhos nga po ni Maria sa mga paa ni Kristo. Not to mention yung pagkapahiya niya nang siya'y kontrahin ni Kristo. Meron namang nagsasabi na ito'y dahil sa ambisyon ni Judas. Frustrated ambition. Kasi ambisyon ni Judas na maging ingat-yaman pa rin ni Kristo kapag si Kristo'y nag-ahari na sa mundong ito. Yung makalupang paghahari na may kaharian, may nasasakupan, may ari-arian. Mas
malaki nga naman ang magiging kurakot na komisyon niya kapag nagkagayon. Kaya pinagtaksila niya si Kristo. Sapagkat feeling daw ni Judas, unang nagtaksil sa kanya si Kristo. Kasi finrustrate ang ambisyon nito. Kaugnay nito, ipinagkanulo daw ni Judas si Kristo para mapilitan nitong kumasa, lumaban sa mga itinuturing ni Judas at ng mga tao na nakalaban, katulad ng mga Pariseo, Skriba, matatanda ng bayan, siyempre mga Romano. Puro daw kasi pagkapatawad sa nagkakasala, pagmamahal kahit na sa kaaway, pagganti ng mabuti sa masama ang laging sinasabi at ipinapakita ni Kristo. Kaya napilitan na daw si Judas, ipagkanulo si Jesus para mailagay sa isang mahirap na sitwasyon nang sa gayon ay lumaban na ang Panginoon. May nagsasabi naman, ang dahilan daw ay obviously pumasok sa sistema, sa katauhan ni Judas si Satanas. And from then on, siyang nang nagdikta kay Judas. At marami pang ibang mga dahilan, come to think of it, ilan pa mang mga dahilan yan, gaano pa man ka-convincing na mga kadahilanan yan. Meron nga bang dahilan na sasapat upang ang Diyos o ang sino mang taong sa atin ay tunay na nagmamahal ay ating pagtaksilan? Meron ba? Wala. Walang sapat na dahilan. Kaya nga ako kung minsan, pinipigil ko na lang ang sarili ko, kapag may mga nagko-confess sa akin o nagko-confide na nagtaksil, nagrebelde sa Diyos, gumawa ng mga kasalanan. And then ang dahilan ay dahil sa ang Diyos sa kanila ay nagkulang, nagtaksil. May inaasahan sila, hindi tinupad ng Diyos, hindi binigay ng Diyos. Nagkulang daw ng paggabay ang Diyos, ng biyaya ang Diyos. Nagkasakit sila, sumadsad ang negosyo nila, nasira ang pamilya nila, something like that. Kaya sa Diyos ay nagtaksil, nagrebelde, nagkasala sila. As I said, pinipigil ko lang yung sarili ko. Pero sinasabi ko pa rin, sa maganda lang din naman ang paraan na, kapatid, hindi pa rin ito sapat na dahilan upang ang Diyos ay yung layuan, ipagpalit sa iba, pagtaksilan, upang ikay makagawa ng maraming mga kasalanan. Sa pagsisigurado ko sa iyo, kapatid, walang sino mang makapagmamahal sa iyo kahit nakatiting lamang ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hindi ibig sabihin yung mga pangit na nangyayari sa iyo, may kinalaman ng Diyos o gusto ng Diyos, at hindi rin ibig sabihin na pinababayaan ka ng Diyos. Bakit ka magtataksil? Nagagalit, magtatampo sa Diyos? You see, alam po ninyo, nakikita ko na lang common denominator ng mga nagtataksil sa Diyos, nagkakasala sa Diyos, o sa asawa, sa kahit sino pa na mahal nila at nagmamahal sa kanila. Lagi itong may dahilan. Laging may dahilan kung bakit sila nagtaksil sa kanilang pinagtaksilan. At yung dahilan na yan ang pupuntiryahin yung kasalanan o pagkukulang na kanilang pinagtaksilan. Naiintindihan ko naman. Bakit? Yun ang paraan nila para gumaan ang kanilang kasalanan. Ibabalik nila ang sisi sa kanilang pinagtaksilan. Kaya naiintindihan natin yan. Defense mechanism yan. Ang hindi ko maintindihan ay kapag yung pinagtaksilan na siya pang naghahanap ng dahilan. Bakit siya pinagtaksilan? Why they keep on asking, saan ba ako nagkulang? Ano bang kasalanan ko? Siguro kung ginawa ko ito, kung ganito ang sitwasyon, hindi niya ako luloko, hindi niya ako pagtataksilan, hindi niya ako sasaktan. Stop it, kapatid. Tigil na. Sapagkat ang taksil ay taksil. Pagbali-baliktarin mo man. Walang mali sa ginawa mo. Walang kulang sa mga binigay mo. Ang taksil ay talagang nagtaksil. Betrayers do what betrayers do. They betray sa kabila ng lahat ng mga ginawa at binigay mo. In fact, hindi mo kinakailangan maging perpekto para hindi ka pagtaksilan. Kasi kahit si Jesus na perpekto at ibinigay na ang lahat o lubusan, pinagtaksilan pa rin. Kaya wag mong isipin ang isipin, ano dahilan? Saan ba ka makukulta-utak mo? At wag mong paniwalaan ng paniwalaan ang mga dahilan ang binabato sa iyo ng mga nagtaksil sa iyo. Baka mapaniwala ka lang na mga ito. Imbis na magsisi sila ng todo sa pagtaksil na ginawa niya sa'yo. Tingnan po niyo si Jesus. Matapos siyang pagtaksilin ni Judas, his life went on. His mission went on. Hindi siya nagpa-apekto, gaano, hindi niya inisip, ba't ba ako pinagtaksilan? Ba't ba ako binenta? As a matter of fact, pagkatapos nito, hindi na mababanggit ni Jesus si Judas, if I'm not mistaken. Hindi dahil hindi na importante si Judas sa kanya. Sigurado ko importante pa rin si Judas sa kanya, sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Hindi niya hinanap, pero hindi ibig sabihin, hindi niya naisip. The point is, hindi na niya inaksaya pa ang panahon niya sa pag-iisip, ano ba ang mali sa kanya? Ano ba ang kulang sa mga ginawa niya? Meron pa ba siyang dapat na ginawa para si Judas ay hindi nagtaksil sa kanya? Walang ganon. Sapagkat in the first place, wala namang dahilan na babagay na magja-justify
sa pagtataksil ng sino man. Sapagkat ang pagtataksil ay ginagawa hindi sa kaaway, kundi sa isang mahal sa buhay, sa isang mahal mo, sa isang taong nagmamahal sa iyo. Sige nga, anong dahilan ang maaaring isipin mo that would justify such thing? Pagtataksil sa isang mahal sa buhay. Kung may mali siya, sabihin mo, pero hindi yung pagtataksilan mo. Hindi tama yun. Hindi maganda yun. Hindi makatao. Hindi makakristyano yun. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo Alam ko. kong diringgin ng Diyos Umikit tayo. ang samo Panginoon, ko. pinagdarasal namin ang mga pinagtaksilan ng kanilang mga minamahal sa buhay. Masakit sigurado. Sapagkat hindi nila akalain ito. Masakit sigurado sapagkat ito ay galing sa hindi ibang tao. Pero sana they manage to move on at magtiwala sa iyo, Panginoon. Nagagabayan mo sila na makaahon. Na hindi dapat ma-stuck dito ang buhay nila. Pakikonsensya din naman po, Panginoon, ang mga nagtataksil. Makita nawa nila na walang dahilan ang pwede lang ibigay na pwede mag-justify ng pagtataksil nila sa kanilang mahal sa buhay. Mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan mo kung magiging tapat ka sa Diyos. Kung magiging tapat ka sa kapwa mo, lalong-lalo na sa mga tao nagmamahal sa iyo. Masamang gumawa ng masama sa isang taong gumagawa sa iyo ng masama. Pero hindi kaya wala nang masasama pa sa pagtataksil mo sa tao. Binigay ang lahat sa iyo. Minahal ka ng Lord. Pag-isipan mo, kapatid. Mali. Ay, hindi lang mali. Maling-mali. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan din sa unang-una, ngayon na magpakailanman, sa walang hanggan. Amen. Aming dalangin, iyong pagpapala sa iyong hapag. Aming inihanda ang tinapay na ito na nagbibigay ng buhay. Aming iaalay sa iyong mga kamay. Pinupuri ka
husay mong pag-ibig ay aming madama. Pinupuri ka namin, aming Ama. Naway pagpalain sa biyayang dala. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming pagkahain at gawin mo ang pagganap namin sa pagsasalukuyan sa pagkapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagkati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagsiwang naman namin na pagpupuri sa ikararangal mo.
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat At sumaiyo rin. at sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka
sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, at sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyap, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Kapwa nating ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay. Kapwa nating ialay ating sariling kamay at bigyan
pag-ibig